Hello po mga kababayan, si Dante Marabilla. So, dito muna tayo uli sa ating masayang channel, Love Trip nga ni. Di ano niya Mr. Maravillas, yung mga masasayang kwento mo na naman dyan. Ito po, post ni Attorney Reyes Del Rosario. Yan Yung balita kasi sa Philippine Star, sabi ng spokesman ni Sara Duterte, si Attorney Michael Poa, same time, abogado niya, defense lawyer, BP Sara not violent, no intent to hurt others. Sabay post din mga kababayan ng picture ni Sara, binobugbog yung sheriff, yung mayor pa si Sara. Basag agad mga kababayan yung sinabi ni Attorney Michael Poa. Hindi na siguro naalala ni Attorney Michael Poa na si Sara Duterte nung mayor pa nang bugbog ng sheriff. Nabasag ka agad yung kanyang sinabi. Nagkalat yung video ni Sara, mga kababayan, yung binubugbog yung sheriff. Yeah. Nagkalat sa social media mga kababayan yung video ni Sara Duterte. Nakalimutan yata ng kanyang abogado. Talaga niya Mr. Maravillas, hindi nag-iisip itong mga tagapagsalita ni Sara. Daldal lang ng daldal. Sa bagay, mga kababayan, sino ba naman ang magsasabing violent si Sara Duterte? Kita ninyo itong mga pictures niya mula sa kanyang press conference. May nakita ba kayong sinyales na violent person siya? Di ba sa kanyang pagmumuka, kitang-kita po na napaka-amo? Parang angel, napaka-amo. Anong angel niya, Mr. Maravillas? Fallen angel lang. Pero at least angel pa rin yung yung tawag natin. Kaya lang fallen. Di ba niya Mr. Maravillas, yung mga fallen angels, yan yung mga demonyo. Kaya nga may ginawa siya mga kababayan na kanta, na akmang-akma, yung kami ang apoy na hindi mapatay, description ng impyerno. Consistent siya, mga kababayan, sa pagiging maamo. Hindi violent, sabi ni Michael Poa, kapani-paniwala po. Pag hindi kayo naniwala sa sinabi po na hindi violent si baka mabugbog kayo. Diba? Kailangan maniwala kayo kasi pag hindi naniwala kayo baka mangontrata ng assassin. Kaya sabi ni Manila Representative Joel Chua, BP Sara's threat prompted him to hire security.
Ayan tuloy, natakot si Chua sa pagiging maamo at hindi mapagbanta ni Sara. Hindi daw violent, sabi ni Michael Pua. Napahire ng security. Yun ang ebidensya na hindi violent si Sara. Di ba, mga kababayan? Kaya sa tindi, mga kababayan, sa bigat ng ebidensya laban kay Sara, yung mga abogado niya, defense lawyer niya, mga kababayan, pati yung defense lawyer and senator judge, tulad ni Alan Peter Cayetano at saka ni Amy Marcos, napunta na lang po sa issue ng maling spelling, typographical error, ginawang big deal po. Imbis pag-usapan yung pagbabanta ni Sara, napunta sa typographical error. Di ba? Kaya nagpa-press con yung prosecution. Sabi ni Bicol Saro Party List Representative and Defense Team Member, Representative Terry Ridon, yan na ba yung best nyo? Galingan nyo pa ng kaunti. Ito ang mensahe ni House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon sa defense team ni Vice President Sara Duterte kasabay ng pagpapatuloy ng impeachment trial ng bise. Yan na ba ang best nyo? Galingan nyo pa ng kaunti. Kasi even if they raised document discrepancies, it did not diminish the threat itself. Ang pinag-usapan pa rin natin dito, yung pagbabanta ng pangalawang Pangulo sa House Speaker at sa First Lady, hindi nagbabago yon, dagdag pa niya. Correct. Napunta sa spelling, mga kababayan. Hindi man po spelling bee yung impeachment trial. Ano ba? Kung spelling bee, malamang bagsak na yung prosecution. Hindi man po ito spelling bee, kundi impeachment trial. Wala man bigat yung mali yung spelling. Kasi kahit pa mali yung agency, tulad ng nasabi doon, DOJ Secretary, imbes na Defense Secretary, wala man yung bigat doon sa ebidensya ng pagbabanta. Tama po? Ito post ni Cesar Picman. Sabi dyan, ang sinadurang drama queen. Kumusta ka na, Pia? Ito si Pia, sabi dito, multivitamins plus iron, stress tabs. Kitang-kita sa mukha yung stress. Kasi kahit anong gawin nila, mga kababayan, lalong na babaon si Sara. Sumama na nga sila sa defense team, yung mga senator judges ng Duterte. Ganun pa rin, lalong nayari. Lalong nabaon, mga kababayan. Yung kapatid ni Pia Cayetano, si Alan Peter Cayetano, biyong hindi na makapag-ahit. Tumanda, mga kababayan, hindi na makapag-ahit ng kanyang bigote po. Sa tindi ng pressure, sa tindi ng stress. Tumanda ng 10 years si Alan Peter Cayetano. Lalo na si Amy Marcos. Ito, post ni Yayam Dizon. Sabi dito ni Yayam, grabe kayo kay Manang.
Ganyan na ba itsura niya ngayon? Hindi ko siya napapanood lately eh. O, ito na si Manang. Si Aimian niya yun, Mr. Maravillas. Para nang kamukha ni Ing-Ing, yung lola ni Simatar. Yung bruha. Inedit naman po yon ng mga pilyong netizen. Ginawa ng meme si Amy Marcos. Tingnan niyo. Ginawa kay Amy Marcos ng mga netizens po. Para na yung bruhang lola ni Simatar, si Ing-Ing. Kilala niyo yon? Yung drama noon sa DCRH na ginawa ng pelikulang Simatar, si Ing-Ing. Yung mga kaedad ko, kilala si Ing-Ing sa dramang Simatar. Pero yung mga bagong tubo, hindi na po kilala siya. Yung mga reactions dito. Sabi ni Perlita Howard, kulang na lang, walis, lilipad na. Sabi ni Bonifacio Abad, parang satanas yung mukha niya, bagay. Bagay nga po, pati ugali. Pati ugali. Ito, post mga kababayan ni Harry Roque, laban lang po tayo. Ito yung gumagaya kay Harry Roque. Post ni Mark Kulanta. Sabi niya, umuwi ka na muna nga ni. Sigang sulsul ni Harry Roque na lumaban lang tayo, laban lang tayo. Ayaw man umuwi. Sige lang ang sige lang ang sulsul. Sulsultant ng mga DDS, mga kababayan si Harry Roque. Sige lang gatong habang siya masarap ang buhay nagtatago sa Europe. Diba, mga kababayan? Ito pa, post mga kababayan ni Mike Herrera. Sabi niya, pag sa rally, healthy. Pag sa rihas, sickly. Naka-wheelchair na ngayon si Marcoleta. The usual mga kababayan, pag nakukulong, nagkakasakit. Tama naman mga kababayan, nung panahon ng rally, ang lakas-lakas ng katawan ni Harry Roque, ni Marcoleta, nang makulong, biglang na ospital. Ito yung latest sa kanya, mga kababayan. PNP, Marcoleta to wear detainee shirt, protective vest ahead of PGH exam. Pero naka-wheelchair na siya mga kababayan. Biglang hindi na makalakad. Parang si Jason sa nang maaresto. Biglang humingi ng wheelchair. Hindi makahinga, mga kababayan ng maaresto ng PNP. Dahil po sa kasong cyber libel. Ay nako. Ang susunod na magkakasakit si Atty. Baligod. Yung handler mga kababayan ng 18 mga Malita Boys kasi inisyuhan na rin po ng warrant of arrest, cyber libel. Puro kasi pasaway. Ano ba? Ito, post ni Anthony Comidja. Sabi dito, Senator Cheese napakamot, Senator Win napatakip ng bibig sa malutong na mura ni BP kay Joel Chua. Yan
ang lutong ng mga pagmumurang binitawan mga kababayan ni Sara Duterte kahapon. Doon sa video na riniplay. Pero nakita ko mga kababayan si Pia Cayetano, patay mali siya, nakayuko lang ganon. Pati si Amy Marcos, patay mali siya habang nire-replay yung pagmumura ni Sara. Yan talaga mga taong ito. Ito post ni Alex Lucinario tungkol kay Robin Padilla. Sabi niya, ano ba talaga? Kasi noong July 8, sabi ni Robin Padilla, nais ko lamang sanang hingin ang mga credentials ng ating saksi kung paano po lahat ng kanyang certifications upang mapatunayan natin lahat. Si Kalilong. Tapos, noong July 13 kahapon, sabi ni Robin Padilla, puro credential at taas ng pinag-aralan ang argumento ng mga hambog. Saan ba dinala ng kambugan ninyo ang Pilipinas? Mga matatalinong matching? Kinontra niya yung sarili niya. Alang pagdidis talaga po. Palso ang pag-iisip, pagdidiis mga kababayan. Kahit senador. Ito post ni One North for Better Philippines. Wali na ako nahiya para sa'yo, Senator Robin Hood. Nag-react kasi, mga kababayan, noong July 9, si public interest lawyer, Attorney Antonio Bucoy, kay Robin Padilla. Sabi diyan, walang kututuran ang mga tanong ni Senator Padilla sa impeachment trial. Yan ang pamanasahan natin doon. Sayang talaga niya, Mr. Maravillas, yung pasweldo dyan sa kababayan ng Bicolanong senador. Sayang nga po. Nangangamoy Duterte palagi po. Kahit daw sunugin siya, mangangamoy Duterte siya. Hindi man yun nakikinig doon sa mga ebidensya. Pinagigingan lang yun si Sara. Si Sara si Digong kasi may utang na loob siya. Di ba? Pinardon kasi siya ni Digong kaya hindi na yun makikinig ng rason. Ito, sabi dito sa balita ng ABS-CBN, NBI's Lotok grilled over typo errors in documents. Kaya sabi ng content creator pong si Patty Bayo, daming typo, baka DDS yung nag-type ng report. Baka nga. Baka may na-infiltrate yung taga NBI, yung gumawa noon, yung sa computer. Baka DDS po. Tahimik lang. Baka nakapasok sa trabaho sa NBI panahon pa ni Digong. Malamangan niya, Mr. Maravillas. Napunta po sa question ng typographical error yung usapan. Ay, nako talaga po. Anyway, yun lang po mga kababayan. Kung napasaya kayo ng ating episode ngayon sa ating Laugh Trip Ngani, click subscribe po ninyo yung ating channel. And i-share na rin po ninyo sa inyong mga kakilala at kaibigan, lalo na kung DDS. Para uminit ang ulo. Bye-bye po mga kababayan.